mga kapuso. Ang round bouquet ay sa small ay 400 pesos, sa large naman po ay 500 pesos. Kung may stargazer naman, pumapatak po siyang 650 pesos kada arrangement. Ang arm bouquet naman, ang carnation po ay 400 pesos at ang roses naman po ay 500 pesos. Sa ngayon po, nagdadatingan na po yung ating mga bulaklak, mga kapuso, at nababagsakan. At mamayang gabi, expected po na daragsa yung ating mga tao dito at mga mamimili. Usually po, ang dating daw ng mga tao dito sa Dangwa ay kada hapon. So kung ayaw maabala, pwede kayo magpunta ng umaga para kahit paano makapamili kayo ng inyong mga bulaklak na gusto ipamigay sa inyong mga mahal sa buhay ngayong Valentine's Day. At yan muna aking update mula dito sa Dangwa. Balik sa inyo dyan sa studio. Happy Valentine's, people! Happy Valentine's, love. Maraming salamat. Love on you, Bear. At sa mga magulang ng mga bata naman dyan na mag-grade 1 sa mga public school sa darating na Hunyo, makinig sa kautosan na ito ng Department of Education. Required na pong papasukan ang inyong mga anak sa kinder class ngayong summer. Kaya naman mag-inquire na sa pinakamalapit na elementary school sa inyong lugar. Layo ng utos na ito na maihanda muna ang mga bata sa pagpasok sa grade 1 at maiwasan ang pagtigil nila sa pag-aaral. Pero what if nag-kinder na sila the whole year, tapos sa summer magkikinder pa sila? Mukhang additional eh. Oo. Napaan. O ang kinder ba? Iba sa prep? Oo. Parang Requirement mo yun pag hindi nag-prep, tapos mag-grade 1 na. Usually, kind of binabawasan yata natin yung load ng mga bata, di ba? Summer vacation na to, time for them to bond with family. Sana ibigay na lang sa kanila. Summer kinder class, parang hindi ko maintindihan. Pag public school ba, hindi sila dumadaan sa kinder muna? Diretso ba sila ng grade 1? Is that the case? Grade 1 agad ang public school. Sa kinder, wala pa rin. Galing akong private na kindergarten eh. Parang salingkit pa nga kindergarten, di ba? Kindergarten, tapos tsaka ka exam o interview ng pag-grade 1. So walang prep. Wala. Baka yun yun. Diretso So I sa suppose grade ito yun one, sa ano, private kasi may preparatory. kinder, may prep. Pero pa kinder 1, kinder 2, prep. Public school, wala eh. Alright. At sa mga hot na hot naman dyan, eto na. Chiki da. Hindi sa pag-ibig kundi sa mga maalinsangang simoy ng hangin nito mga nagdaang araw. Ewan ko kung napapansin ninyo, medyo umiinit. Malamang nagtataka kayo kung summer na ba. Kung ang pag-asa at tatanungin, hindi pa po tayo pumapasok sa panahon ng tag-init. Nagkaroon lang daw ng monsoon break na nagre-resulta sa mas mainit na temperatura. Mainit. Paliwanag nila, bahagyang humina kasi ang hanging amihan na siyang nagdadala sa atin ng malamig na hangin mula sa norte. Pero don't worry, at pagtataya ng pag-asa, babalik naman ang malamig na panahon sa mga susunod na araw. Dagdag pa nila sa Marso pa inaasahang magsisimula ang tag-init, pero dahil sa La Nina, posibleng hindi ito kasing init noong mga nakaraang taon. Na-realize ko mainit talaga, naamoy ko yung mga ulo ng mga anak ko eh. Ayun, batayan ko talaga pag anong summer ba? Ganyan. Anong araw, no? Amoy araw. At alamin na natin kung itong inintay nating pagbabalik na malamig na panahon ay aabot sa Valentine's Day. Nasa linya po natin si Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Maganda umaga, Buddy. Yes, magandang umaga naman, Susie. Yeah, marami na kami sa maginaw na weather. Kailan ba ito ulit mararanasan? Siguro sa mga susunod na araw, maranasan din natin. Kaso lang ngayon na medyo mainit na naman yung kasi yung high po dito sa taas, dito sa mainland China, ay medyo humina po. Kaya yun nakakaranas tayo ng medyo pagtaas ng temperatura. Pero siguro within few days, bababa rin po ito. Ayun, concern nila kung sa Valentine's daw ba aabot yan para sa mga may balak makipagyakapan. So, hintay-hintay na lang. Siguro sa susunod na mga araw, medyo bababa din to. Pero nakaraan siguro mga 2 araw na ngayon eh. Medyo mataas ang temperatura natin, umabot ng 33. 33 dito sa Manila, Metro no? Manila, 24 to 33, yeah. Ayun. So, medyo yung mga sweater natin, dyan muna, huwag muna ilagay sa mga ataol. Sorry, not ataol. Baol! Thank you, Buddy Javier, weather forecaster ng Pag-asa. Pasensya na. Literal na ibig. Sabi ko, wag muna ilagay yung sweater sa kataol. Sa baul. Sorry, Buddy. Literal na ibig. Oo nga. Ilibig ang mga sweater ninyo. Ibabalik pa. Mas maliit yung baul. Mas maliit na konting baul. Ito naman ito. Pero nung araw sa baul talaga nililibig.
Kasama nung kanilang mga things, yung Yung mga yaman nila. Gamit, yung medyo mga papahanod. Thanks guys for the support. Hindi halata, susi. Honestly speaking. Okay, eto naman tayo, kwentong kondom. Pia! Kasi last year, di ba, binatikos ng DOH na sa pamimigay ng condoms. Ito naman, tila may isang grupo naman ang magtutuloy nito. Plano ng grupong The Library Foundation na mamigay ng condoms sa mismong araw ng mga puso. At ayon sa chairman ng grupo, sila na raw ang gagawa nito matapos magpahayag ng DOH na hindi na muli masusundan ang ginawang pamumudmud ng condoms noong nakaraang taon sa Dangwa, Manila. Paliwanag ng grupo, mahalaga raw na protektado ang lahat ng couples, kasal man o hindi, laban sa nakamamatay na HIV/AIDS. At nakakaalaman na raw ang naitalang AIDS statistics noong Disyembre kung saan pumalo na sa 174 ang bago naitalang kaso ng HIV. Go! Tapakan Ano yung book? Kaya mo, te? Kaya mo. Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo to. Kaya mo to? Kaya mo to. Anong Gumamit ng proteksyon? Yes, good for them. Dahil sa sakit, no? Hindi dahil sa kung ano pamambaho. Samantala, nag-courtesy call kahapon ang kapapanalo lang na Philippine football team na Askal sa Malacanang. Ikaw, Phil, ha? Okay, Ted. Mainit tinanggap ng staff. Si Angel, eh. Alam mo ba yun? Ayan. Nasa palasyo po sila. Kita niyo yung mga taga-palas. So, nagpa-picture. Walang pagod naman silang ngumiti. Ang cute. Sa mga nais mong makatabi sila at magpa-picture. Sa kanila, pati si Pangulong Noy. Sinod pa yung kanilang jacket. Dahil parang hindi sila napagod dun sa kanilang victory. 2-0 po kontra Mongolia. Game na game din na binati na ni Pangulo ang bawat miyembro ng team. At ang pasalubong nga, yan, Askal's jacket. Yan. Si Pangulo Noy, ito po. So I'm hoping they continue with more, on their track towards more success, that even after they leave the world of sports, that they continue to become role models that they are already now. At matapos nga pong manalo ng Askal, sasabak naman sa bagong laban ng star player nito ang laban para makuha ang puso ng Philippines sexiest, Angel Locsin. Naku, mukhang nagkakaigihan na po ang dalawa sa Twitter at mayat-maya ang palitan nila ng status updates. Sa isa po sa mga tweet ni Phil, inaya niya pang makipag-date si Angel sa darating na Valentine's Day. Sagot naman ni Angel sa alok ni Phil, hindi daw siya pwede sa mismong araw ng mga puso dahil may trabaho raw siya. Pero pwede raw siyang lumabas sa ibang araw, may pag-asa. Kwento ni Phil, sa 24 oras kagabi nabasa na raw niya ang reply ni Angel, maging ang pagbati nito sa pagkapanalo ng Askals kontra Mongolia. Kaya nang tanungin siya kung may pagtingin siya sa aktres, mukhang hindi maitago ang tunay na nararamdaman ng Askal striker. This is just the beginning of Philippine football and You have feelings for Angel Locsin? no comment. No comment. Okay, you just answered my question. Okay. Okay. Kasi ng korte, Bakit? papalitan niya apelido niya. Young husband. Kunyari, Angel, young husband? Babae, young husband? Young wife. Paano ko tumanda na si Angel? Papapalit ulit. Pero okay sila. Ano pa yung problema natin? Ano magiging apelido? Kayo ba inisip niyo yung mapapakasawa niyo? Pinag-isipan niyo, ito magiging apelido ko. Mrs. Young Husband. Okay lang. Pwede. Okay lang. Parang lang siya, okay lang. Pero bilib ako kasi syempre makikita nung lahat ng followers niya sa Twitter yung pag-imbita Dahil niya. talaga gusto niya ipagmalaki. Eh, yung mga followers pa Kaya nila, sana sila 400,000 plus. Ganon? Pero di ba Casey Concepcion nung una? Hindi ko alam. Tapos inang ni Piolo. Si Phil. Concepcion. Oo, tapos Angel ngayon. Aba! Mga sexy, magaganda. May mga asawa na po, kasama ko rin sa Phil. Tirex ko na nga eh. Hindi, tunit ko pala, tunit. Wala daw tayo mga Twitter. Kaya talagang dapat, sinagot niya ng yes yung tanong ni Mike na. Lalaki siya ko eh. Gusto ko ano yung pag-ibig ko. Di ba? Itodo na niya, Ito diba? doon yan. Para ako maka-goal na ako. Okay, pasadahan naman natin ang mga aksiyong balita sa umagang ito. Ronda Reports. Isang auditor ng Department of Environment and